Misteryoso Movie Recap. Magandang araw, ngayon ay panoorin natin ang isang American sci-fi thriller film, mula noong 2019, na pinamagatang, Lifelike. Halika't sabay natin panoorin at sana ay magustuhan nyo. Sa unang eksena ng pelikula, ipinakikilala ang mag-asawa na sina Sophie at James, na mukhang masaya sa isa't isa. Sa kasalukuyan, inililipat nila ang isang lumang sopa sa kanilang apartment sa New York. Gusto ni Sophie na ayusin at gamitin pa din ang sopa, ngunit hindi sang-ayon si James sa plano. Lumalabas na kahit galing sa mayamang pamilya ang kanyang asawa, mas pinipili ni Sophie na mamuhay ng simple. Matapos mailipat ang sofa, ang mag-asawa ay naglambingan sa kanilang silid. Gayunpaman, ang kanilang mapaglarong sandali ay naputol nang makatanggap si James ng isang tawag sa telepono. Nalungkot siya nang malaman niyang pumanaw na ang kanyang ama. Bilang nag-iisang anak, namana niya ang buong negosyo at ari-arian ng kanyang ama. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang mag-asawa na lumipat sa isang mansyon na malayo sa lungsod. Hindi masaya si Sophie sa mga pagbabago, ngunit tinanggap niya ito upang suportahan ang kanyang asawa. Kinaumagahan, naghanda si James para sa kanyang unang araw bilang CEO ng kumpanya ng kanyang ama. Hiniling sa kanya ni Sophie na magpalipas ng araw kasama siya, ngunit tumanggi siya dahil ayaw niyang pag-isipan siya ng masama sa kanyang unang araw. Pagkatapos, naiwan si Sophie dahil wala ng trabaho, kaya nagsimulang maglibot sa malaking mansyon at nakaramdam ng pagkabagot. Maraming katulong sa bahay, kaya hindi rin niya kailangang kumilos sa gawaing bahay. Nilapitan siya ng isang kasambahay sa silid at tinanong kung may kailangan siya. Hindi komportable si Sophie na pagsilbihan siya at hiniling sa kasambahay na magpahinga siya. Ipinaliwanag niya na siya ay mula sa isang ordinaryong pamilya at mas gusto niya na siya ang kumikilos sa kailangan niya. Nang gabing yon, nang umuwi si James, ipinaalam sa kanya ni Sophie na pinaalis na niya ang lahat ng mga kasambahay. Nainis si James dahil matagal na silang kasama ng pamilya at yun lang ang pinagkakakitaan nila. Gayunpaman, binanggit niya na binayaran niya sila ng 2 taong sweldo at hinikayat silang ituloy ang kanilang mga pangarap. Nag-aalala pa rin si James sa pamamahala ng ganoong kalaking mansyon, ngunit nangako siyang gagawin niya ang lahat. Kinabukasan sa trabaho, nakita namin si James na nahihirapan sa kanyang bagong tungkulin bilang CEO. Sinusubukan niyang magpakilala ng mga bagong ideya sa isang meeting, ngunit mukhang hindi sang-ayon sa kanya ang kanyang mga katrabaho. At sa oras na yun nakatanggap siya ng tawag mula kay Sophie, na nagsasabing hindi niya kayang linisin ang damuhan. Nangako si James na uuwi siya sa gabi at tutulungan siya bago ibaba ang tawag. Pag-uwi niya, sinubukan niyang simulan ng lawnmower ngunit dahil hindi pa niya ito nagawa noon. Nadidismaya siya na kailangan na niyang gawin ang mga bagay na ito, matapos tanggalin ng kanyang asawa ang mga kasambahay. Kinaumagahan, sinabi ni Sophie na mas masaya sila sa apartment, na labis na ikinainis ni James. Binanggit niya na hindi siya sanay na manirahan sa ganoong kalaking mansyon at hindi siya komportable na may mga katulong dahil ayaw niyang mag-order ng mga tao sa paligid. Sa hapon, ipinagtapat ni James sa kanyang assistant ang sitwasyong ito. Pinakalma siya ng assistant niya sa pamamagitan ng pagsasabi na kaya ng pera ang lahat ng problema. Kaya ipinaalam niya kay James ang tungkol sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga robot housekeeper. Sa susunod na eksena, dumating ang mag-asawa sa isang technology company at nakilala ang CEO na nagngangalang Julian. Ipinakita niya sa kanila ang ilang robot na kamukha ng mga tao. Hiniling ni James sa kanyang asawa na pumili ng isa sa kanila, at iminungkahi ni Julian ang isang babaeng robot na nagngangalang Jessica. Gayunpaman, nag-alangan si Sophie na ang pagkakaroon ng ganoong kagandang babae sa kanilang tahanan ay maaaring makaramdam sa kanya ng selos, kaya nagpasya siyang kumuha ng lalaking robot sa halip. Pagkatapos ay ipinakilala sila ni Julian sa isang lalaking robot na nagngangalang Henry. Upang patunayan ang kanyang pagsunod, inutusan siya ni Julian na dilaan ang sapatos ni James, na ginawa ni Henry ng walang pag-aalinlangan. Kasunod nito, dinala nila si Henry sa mansyon, at si Julian ay nag-set up ng isang charging station kung saan siya ay maaaring i-charge. Ang robot ay nagsimulang magtrabaho sa paligid ng bahay at nagpapatunay na napakahusay. Ngunit nakikita pa rin siya ni Sophie bilang isang tao at hindi komportable sa pagbibigay sa kanya ng mga utos. Sa sumunod na araw, naging bihasa si Henry sa mga gawaing bahay. Sa tanghali, hindi sinasadyang nakapasok siya sa kwarto ni Sophie habang nagsisimula itong maghubad. Dahil dito, hindi siya naging komportable. Nang maglaon, sinabi niya sa kanyang asawa kung paano nakatitig si Henry sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya pinansin ang mga alalahanin nito, at sinabing robot lang yun at hindi siya dapat maapektuhan. Pagkatapos nito, dinala ni James si Henry upang maglaro ng rocket ball. Habang naglalaro, patuloy siyang tinatalo ng robot, ngunit walang pakialam si James. Sa halip ay nag-e-enjoy siya sa libreng oras na yon.
Nailabas din niya ang kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama. Matapos marinig ng robot, ipinahayag ni Henry ang kanyang pakikiramay na parang isang totoong tao. Kinaumagahan, nang malaman ni Sophie na ang mga katrabaho ng kanyang asawa ay bibisita sa bahay, siya ay naglinis agad at tinutulungan siya ni Henry sa mga gawain at nagbibiro pa ng nakakatawa para maibsan ang kanyang stress. Sa wakas ay naging panatag na siya rito at binigyan niya siya ng isang nobelang Charles Dickens bilang regalo. Nang maglaon, habang nagpapahinga sila, inalok siya ni Sophie ng wine, at nagsimula siyang uminom ng walang pag-aalinlangan. Nagtataka siya kung ano ang mangyayari dito, at ipinaliwanag ni Henry na kapag nasa charging station siya, automatic nagre-reset ang lahat. Nang dumating na ang mga bisita na katrabaho ni James, humanga sila sa hitsura ng robot na ito na parang tao. Ginaya pa ni Henry si Charles Dickens, na lalong nagpamangha sa kanila. Pagkatapos ay sinabi ni Sophie sa mga bisita na minsan ay nakakalimutan niya na siya ay isang robot, ngunit mukhang hindi natuwa si James sa nasabi ni Sophie. Kinagabihan, nagising si Sophie dahil may ilang hindi pangkaraniwang ingay sa labas ng kanilang tahanan. Pumunta siya upang suriin at natagpuan si Henry na nakahandusay sa lupa. Ginising niya siya, ngunit hindi alam ng robot kung paano siya nakarating doon. Sinasabi lang niya na nakakita siya ng isang panaginip kung saan siya ay isang tao. Habang pabalik sila sa bahay, lumabas si James at galit na makita silang magkasama. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Sophie na natagpuan niya lamang si Henry na nakahiga sa labas. Kinabukasan, ipinatawag ng mag-asawa si Julian at sinabi sa kanya ang nangyari kagabi. Agad niyang sinuri ang robot at napag-isipan na ito ay isang maliit na aberya lamang. Binanggit ni Sophie na nananaginip si Henry, ngunit sinabi ni Julian na imposible ito. Pagkatapos ay binalaan niya ang mag-asawa na mag-ingat at pigilan si Henry na magkaroon ng mga emosyon, dahil maaaring maging sanhi ito upang kumilos siya na parang tao. Pagkaalis ni Julian, sinimulan ni James na sisihin ang kanyang asawa sa sitwasyon ni Henry. Binibigyang diin niya kung paano niya ito binibigyan ng mga librong babasahin at tinatrate siya na parang tao. Tumugon si Sophie sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na ginagawa niya din naman ang parehong bagay dahil nakikipaglaro siya sa robot ng rocket ball. Nang maglaon, habang minamasahe ni Henry si Sophie, biglang sinimulan niyang halikan ang likod ni Sophie at pagkatapos ay ang lips naman niya. Ngunit isa pala itong bangungot nang bigla siyang nagising sa tabi ng asawa. Mamayang hapon, sadyang binuksan ni Sophie ang pinto ng kanyang kwarto at sinimulang pasayahin ang sarili sa pamamagitan ng pag-iisip tungkol sa naunang panaginip. Pagkatapos ng ligaya, nakita niya si Henry sa labas ng kanyang silid at nagtanong siya kung pinapanood siya nito. Siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatanong kung ito ba ay magpapasaya sa kanya kung siya ay nanunood. Pagkaraan ng mga araw, nang mapansin ni James sina Sophie at Henry na magkasamang nagtatawanan malapit sa pool, nagselos siya. Bumalik siya kay Julian at nagpahayag ng pag-aalala na ang robot ay gumagawa ng mga hindi tama sa kanyang asawa, na maaaring makasira sa kanilang pagsasama. Ipinaliwanag ni Julian na si Henry ay hindi nakaprogram na magmahal, ngunit para lamang panatilihing pasayahin ang mga may-ari sa kanya. Iminumungkahi niya na ang totoong isyu ay nasa pagitan ni James at ng kanyang asawa, at kailangan nilang ayasan nito mismo. Pag-uwi ni James, inutusan niya si Henry na ihinto ang panliligaw at pagbabasa ng mga libro sa kanyang asawa. Ang robot ay sumang-ayon ngunit sinabi na ang kanyang mga may-ari ay dapat magkasundo. Nang marinig ito, nagalit si James at inutusan siyang bumalik sa kanyang charging station. Pagkatapos ay kinausap niya si Sophie at sinabihan siyang ihinto ang pagbabasa kasama si Henry. Ngunit ito ay nagalit na lamang sa kanya at nagsimula silang magtalo na parang mga bata. At kaya nagpasya siyang umalis ng bahay at manatili sa kanilang lumang apartment ng ilang araw. Isang araw, nasa banyo si James nang mapansin niyang nawawala ang kanyang pang-ahit. Ipinatawag niya si Henry at inutusan siyang magdala ng bagong pang-ahit. Hindi nagtagal, pumasok ang robot sa silid na hubot-hubad, na ikinagulat ni James. Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. At sumagot si Henry na tinutupad lang niya ang kanyang mga hangarin. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pag-ahit ng balbas ni James, at pagkatapos, bigla niyang hinalikan si James. Sa una ay nag-aalangan siya, ngunit hindi nagtagal ay hinalikan niya ito pabalik at nauwi sa mas malalang hindi dapat gawin. Kinaumagahan, nagising si James na mag-isa sa kanyang kama, hindi sigurado kung totoo ang nangyari. Napansin niyang naghanda ng almusal si Henry ngunit nag-aalangan siyang pag-usapan ng mga pangyayari nakaraang gabi. Nang maglaon, tinawagan niya si Sophie upang subukang ayusin ang kanilang relasyon at iminumungkahi na magbakasyon sila ng magkasama. Ngunit mukhang hindi siya masyadong interesado at sinabi niyang pag-usapan na lang nila ito ng personal. Maya-maya, umuwi si Sophie at hiniling kay Henry na magpamasahe sa kanya.
Pumayag siya at sinimulang himasin ang katawan nito, ngunit bigla siyang hinalikan. Naikinagulat niya, tinanong niya kung bakit niya ginawa ito, kung saan tumugon si Henry na gusto niyang pasayahin siya. Nataranta siya kaya inutusan niya itong pumunta kaagad sa kanyang charging station. Pag-uwi ni James sa gabi, isang galit na si Sophie ang nagkwento sa kanya ng nangyari kanina. Pero nagalit lang ito sa kanya at sinisigawan niya siya sa ginawa ni Henry na kalokohan. Pagkatapos ay inakusahan si Sophie ng paghikayat sa pag-uugali ng robot at sa pagtrato rito bilang isang tao. Pagkatapos ng kanilang pagtatalo, hinarap niya si Henry at hiniling na malaman kung bakit niya hinalikan si Sophie. Sinabi ng robot na nakiusap siya dito, na lalong ikinagalit ni James. Sinuntok niya ito ng malakas sa mukha at sinabihan siyang bumalik sa kanyang charging station. Si Henry ay sumunod at nahiga, ngunit galit na tinanggal ni James ang charger at umalis. Kinaumagahan, tinawagan ng mag-asawa si Julian dahil gusto nilang ibalik si Henry sa kanya. Pagkatapos ay umalis si James para magtrabaho, habang hinihintay ni Sophie ang pagdating ng mga technician. Di nagtagal, nilapitan siya ni Henry at binanggit na na-disconnect ang kanyang charging station. Tinanong niya kung hindi na nila siya kailangan, kung saan ipinaliwanag ni Sophie na masama ang loob ng kanyang asawa dahil hinalikan siya nito. At biglang tinawag ni Henry si James na hipokrito dahil may nangyari din sa kanila nung umalis si Sophie. Nang marinig ito, nalungkot si Sophie dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kababa ang kanyang asawa. Sa wakas ay dumating na sila Julian upang tingnan kung ano ang problema ngunit hiniling sa kanya ni Sophie na kunin na ang robot at agad na umalis. Sa loob ng bahay, tumingin si Henry sa salamin at pinagmasdan ang kanyang pasa. Nagtataka siya kung bakit napakasakit nito. Pagkatapos ay nilapitan siya ni Julian at inutusan siyang bumalik sa charging station. Gayunpaman, tumanggi si Henry na sundin ang kanyang mga utos at inakusahan siyang sinungaling. Pagkatapos, pumasok si Sophie sa opisina ni James at kinausap siya tungkol sa kanyang panloloko. Inamin niya na naiingit siya kay Henry dahil mukhang napaka-perpekto niya at nagliliwanag si Sophie sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Sinabi ni James na sinamantala ng robot ang kanyang kahinaan at pinaglaruan siya. Nang marinig ito, napalitan ng guilt ang galit ni Sophie at napagtanto niyang hindi totoo ang nararamdaman niya para kay Henry. Matapos ang pag-uusap nila, nagkasundo ang mag-asawa at tinanggap ang isa't isa ng buong pagmamahal. Ngunit naputol ang kanilang romantikong sandali nang mapansin ni James ang maraming missed calls mula kay Henry. Pagdating sa bahay, nakita ng mag-asawa si Henry na gumagala sa likod ng bahay na hubot-hubad. Mukhang malungkot siya dahil alam niyang nabigo niya ang kanyang mga may-ari. Ipinaalam sa kanya ng mag-asawa na ibabalik siya sa kumpanya upang ayusin at maghanap ng mga bagong may-ari. Pagkatapos ay inutusan siya ni James na bumalik sa kanyang charging station, ngunit humiling si Henry ng pahintulot na manatili sa labas hanggang sa maubos ang kanyang baterya. Bagamat nagdadalawang isip sila, pumayag ang mag-asawa dahil sa awa. Sa susunod na eksena, tumungo sila sa tech company para hanapin si Julian, ngunit ang lugar ay puno ng mga FBI agent. Ang babaeng robot na si Jessica ay sobrang sama ng loob at iginiit na kailangan niyang bumalik sa kanyang may-ari. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ng isang social worker na siya ay isang tunay na tao na na-brainwash sa paniniwalang siya ay isang robot. Nang marinig ito, nagulat sina James at Sophie nang mapagtanto nila na si Henry ay tao rin. Pagkatapos ay umuwi sila kasama ang dalawang agent ng FBI upang hanapin siya at si Julian. Habang hinahanap nila siya, biglang lumitaw si Julian at binaril ang mga FBI agent. Pagkatapos ay ibinunyag niya na kinuha niya si Henry noong siya ay 3 taong gulang matapos siyang abusuhin at iwanan ng kanyang ina. Minahal siya ni Julian na parang sariling anak at ginawa siyang perpektong tao. Gayunpaman, siya ngayon ay naguguluhan dahil iniiwan siya ng mag-asawa, tulad ng ginawa ng kanyang ina. Pagkatapos ay binaril ni Julian ang mag-asawa, ngunit isang hubad na Henry ang namagitan sa tamang oras. Tinalo niya si Julian gamit ang sarili niyang baril, pinatay siya. Pagkatapos nito, kinuha ni Henry ang isang kutsilyo na nakalatag sa lupa. Nahihiya siya sa kanila at sinasabing wala siyang anumang layunin na mabuhay. Sinusubukan ng mag-asawa na pigilan siya, at sinabing mahal na mahal nila siya, ngunit huli na ang lahat. Si Henry ay gumawa ng hindi dapat sa pamamagitan ng pagsaksak sa kanyang sarili sa tiyan. Sa kanyang huling sandali, sinabi niya na sa simula pa lang alam na niya na ang kanyang damdamin ay totoo. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa naging sanhi ng lahat ng problemang ito at namatay na siya. Nalungkot sina Sophie at James sa kanyang pagkamatay, at umiiyak sila habang hawak ang isa't isa. Sa huling eksena, 5 taon na ang lumipas, at nakita namin ang mag-asawa sa isang park kasama ang kanilang anak na si Henry. Nang tanungin ng batang lalaki ang kanyang mga magulang kung paano niya nakuha ang kanyang pangalan, sinabi sa kanya ni Sophie na ipinangalan siya sa isang taong napaka-espesyal.
Sinabi niya na ito ay isang mahabang kwento at kailangan niyang maghintay hanggang sa tumanda siya upang malaman ito. Marami pong salamat, sana ay nagustuhan niyo ang video na ito. Suportahan niyo sana ang aking channel, sa pamamagitan ng pag-subscribe at like. Salamat po, hanggang sa muli.